Ano po, wala tayong dinala na anuman sa mundong ito. Wala rin po tayong mailalabas na anuman, kundi mas makabubuting pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. So ito yung sinasabi ko. Maliwanag ko sa talatang nakakailanit. But the Lord looks on the heart. Pinapaalala ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pangangaral na ang mga Pariseo at Saduceo na nakakaalam ng salita ng Diyos ay dapat nalalaman ang mga batas na ito. Ang Diyos ay makapangyarihan. Mayroon siyang kakayahan upang tingnan ang panloob na katangian ng isang tao. Kaya't batid ng Diyos ang tunay nating katangian dahil sa puso siya tumitingin. God did that in the heart of the Pharisees. They served money. Dami ngayong religious group na ganyan. Lalo yung mga pastora, tatakaw ng pera. They were only generous with their money on public occasions and others could see them guilty. Pinupunteriya yung mga abulo yan. Simpleng-simpleng mangaral sa tao kahit walang talata. Amen? Amen. Kaya kung makikita nyo, hindi tayo kagaya ng iba dyan na nagsasalita ng kumbaga napakababait mangusap. Sa Church of Christ, sa Iglesia ng Panginoon, makikita nyo ang mga preacher kung umatake wagas. Para kaming hindi nag-aral ng tamang pananalita. Bakit? Kasi ang paraan ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus tatama sa puso. Huwag natin bulahin yung tao. Hindi ba kasi binubulay? Kung nangangaral, binubulay yung tao. Ito, pag binasa mo, napakasakit. Ang mga salita ni Pablo, napakasakit. Kaya ang paraan ng aming pangangaral, masakit din at tatama talaga kung ikaw ay may sugat. Ano ang layunin? Para ang tao ay mabago ang buhay. Mabago ang pananaw niya. Yung mga matataas na kaisipan na akala natin tama, mali pagdating sa Bible. Ano ba? So ito yung mga Pariseo. They serve money. Naglilingkod sila sa kanilang kwarta. Na pag namatay, hindi naman mapapakinabangan. The Pharisees who love money, ay yung talata o. Luke 16:14. Heard all this and were sneering at Jesus. Nang marinig niya yun, parang pinatatamaan niya ako. Lagot ka sa akin, mga. Kaya ang nangyari, sa kakapangaral niya, pinag-initan siya hanggang sa siya'y ipapatay. So itong mga Pariseo at Saduceo na ito, ang number one enemy ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pangangaral. Kasi ito'y laging tutol. Dahil ang sinusunod nila ay ang kautusan ni Moses. Para silang mga magikero. Madaya. Ganda-ganda ng ayos. Parang hindi makabasag pinggan. Pino gumalaw. Disente. Pero halimaw pala loob. Diba yung sabi kanina? Hindi ako gaya ng tao na tumitingin sa panlabas na kanya. Sapagkat sa puso ako tumitingin, ang sabi ng Diyos. So, ganun din sa atin. Hindi tayo makakapag-disguise sa madaling salita. So, para silang mga magikero. Bakit? Madaya. Di ba't lahat ng magic ay may daya? Ay, paano nangyari yun? Diba? Blink ko pa lang. Nailipat agad yung bara. So, ganun sila. Ito yung Bible. Yeah, maraming gumagamit nito, minamagic. Diba? Yeah, para silang mga ganyan. Yung purong salita ng Diyos, yung diwa ng Bible, hindi mailabas. Ano po? Bakit? Natatakot ang nakangaral. Kaya kung mapapansin niyo po, sa paraan ng ating pangangaral, nakakapagpapanting ng ting, mainit ang salita, matapang, lalo kung may talata. So ganyan ang mga Pariseo na sinasabihan ng ating Panginoong Hesus. Despite their strict religious fervor, they cultivated godless values just like the unbelieving worldly prophet. So ito ang talinghaga. Background pa lang. 20 minutes. The parable of the heart of a man. Ano yung ibig sabihin po nito? Ang mga Pariseo ay laging nakasubaybay, naghahanap ng pagkakataon upang tuksuhin si Jesus at isa sa kanilang napuna ay ang mga alagad ni Jesus na hindi sumusunod sa tradisyon ng mga matatanda. So ito ay merong rivalry between tradition versus law.
Ayan, makaka-relate tayo dito ngayon. Di ba ganyan din ang nangyayari sa atin? Nasa iglesia na, gumaganap pa ng mga tradisyon sa kabila na ating pinagmulan dati na reliyon. Ano ba? Ang tungkol sa mga tradisyon. Pagkatapos noon, lumapit kay Jesus ang ilang mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem. Tinanong nila si Jesus. Bayan yung mga nagpapatay sa kanya, si High Priest Caiaphas. Ano ang charge? Ano ang kasalanan ni Jesus Christ? Dahil nasasagasaan nyo yung aming belief, yung aming tradisyon, nasasagasaan ninyo. Papapako ka namin. Ang sabi ng mga pariseo, bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Ano yung nilalabag? Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Diba? Kasi kami, nasanay kami, dapat, kayo yung mga alagad ni Jesus Christ, diba? Dapat hugas-hugas ng kamay. Sa kanila po yun ha, masabihan po sila. Matthew 15:1 and 2, then some Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, why do your disciples break the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. Yan, sinita agad. Tatapang, bakit nasasagasaan yung tradisyon nila? Makaka-relate po kayo dito. Ano po? Sa paksa natin lang. Sumagot si Jesus sa kanila at kayo. Umatake, tumanong, hindi sumagot. Umatake rin, tumanong. Tanong ang nangyari. Bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Lo, dahil sa inyong mga tradisyon. Ano po? So walang sagot. Atakihan. Jesus replied, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? Tinatanong sa kanila. Pwede rin natin itanong sa atin yan. Bakit nga ba tayo lumalabag din sa tradition? Ayan o. Gaya ng ibang mga kapatid na nakasalig sa tradisyon ng tao na lumalaban sa salita ng katotohanan gaya ng Pasko na ginawang tradisyon na lumalabag sa kautusan ng Diyos. May talata ba yan na may Pasko? Na December 25 sa Bible. Tinalakay natin kung sino nagmamay-ari niya. Si Saturnalia. Isang Diyos. So kung ikaw, member ng iglesia, hindi ka dapat gumaganap. Aray, sakit naman nun. Diba? Kasi masakit yung katotohanan. May 3 kings ba? Talata. Diba? Ay gumaganap niya. Eto. Kita mo na. Background pa lang yan. May Valentine's ba dito? Ito ay si Saint Valentin. Diyos. Tinalakay natin yan. Nakikita niyo doon sa FB page ng Church of Christ Imus. Nandun lahat ng mga paksa. Kung may tanong po kayo dyan, hanapin niyo yan. Ano yan? Proven yan. Matatag yan. Ito pa. Diba? Diba? Kaya lahat ng tatamaan, aray ko. Ganun eh. Bakit ganon? Nananakit ba ako? Hindi. Sinasabi ko yung totoo. Sa kabila ng pagsasabi mo ng totoo, maraming yabang na yabang sa akin. Elite ni Brother Willard. Ganun eh. Diba? Wala sa sukat yan. Nasa salita ng Diyos. Diba? O yan, yung mga ginaganap. Tradisyon. Uli, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Jesus replied, then why do you break the command of God for the sake of your tradition? Bakit nyo nilalabanan ikayong kautusan? Di ba ganun din sa atin? Ano pa? 15:4. Halimbawa, sinabi ng Diyos, ito yung utos ng Diyos na nalalabag. Igalang ninyo ang inyong mga magulang at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Grabe, no? Ang daming mga bata ngayon, napastangan sa magulang. So kung susundin natin yung Bible, dapat patayin. Ang ano ng salita, grabe, kasakit. Diba? Kung ikaw isang kabataan, at gano'n. Diba? Batas ng Diyos yun. Kita mo bakit? Wala tayo sa mundong ito kung hindi dahil sa ating mga magulang. Pag ikaw ay napastangan sa magulang, wala kang utang na loob. Yun ang ibig sabihin. Hindi ka karapat-dapat ng buhay para sa Diyos.